So, nakakatakot itong ating balita ngayon o itong ating vlog. Pero sabi pa nga, kailangan po natin ibalita itong mga sangkay para po malaman din po ng marami sa ating mga kababayan ano nga ba ang nangyayari sa ating mundo. Alam nyo, sunod-sunod daw po mga sangkay na nangyayari na maraming eroplano ang nahuhulog ngayon. No? Nagpapatuloy mga sangkay at hindi ko alam kung today mayroon na naman, pero kung mayroon man, i-comment nyo po sa ibaba. No? And I pray na sana hindi na po ito magtuloy-tuloy mga sangkay dahil nakakatakot kung iisipin. Tingnan po natin itong mga balita ngayon dahil sa sunod-sunod po na mga pagkahulog na eroplano, marami pong lumalabas. May iba, mga sangkay, nakakaligtas naman po sila pero ayun nga po, nagbibigay ito o nagdudulot po ito ng takot sa maraming mga tao sa buong mundo. Well, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.39 million subscribers na dito sa YouTube. Kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, i-click nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to para mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube at Facebook. Makikita yung subscribe button sa ibaba, i-click nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. So mga sangkay, eto na. Tingnan po natin itong nangyari, no? Nakakatakot po, pero kailangan po natin ibalita itong mga sangkay. Ayun. Ito po. Tingnan po natin itong isa sa malaking pangyayari ngayon sa ating mundo. Ayon ko dito, 5 plane. Ito po 5 daw pong mga eroplano ito na nagkaroon po ng katakot-takot na pangyayari in just 1 week. Actually, mga sangkay, sa loob ng isang araw, kahapon, kung hindi po ako nagkakamali, mayroon pong 3 na eroplano mga sangkay, bagamat hindi po humantong sa kagaya ng nangyari sa 2 eroplano na naibalita po natin na talagang namang marami pong buhay ang nadali mga sangkay. Pero kamuntika na rin po. Kasama po sila sa 5 mga eroplano na in just 1 week, guys, nagkaroon po ng malaking problema. Sabi po dito, a devastating series of aviation accidents has left the world in mourning. Please keep the victims and their families in your thoughts and prayers. So tayo po ay nakikiramay at nananalangin sa comfort ng bawat family, mga sangkay na naiwan po. So ito po yun mga sangkay. Ito, Azerbaijan. Ito po ang unang pumutok mga sangkay na balita. Azerbaijan Airlines Flight 28243. So, ang report mga sangkay tungkol po dito, nung una ay sinasabi na bird strike. But kalaunan mga sangkay, mayroon daw po talagang nagpabagsak. At ang sinisisi po dyan ay ang Russia. Okay? Sila po yung nakikita mga sangkay ng mga ang dami po kasing nagko-komento kasi yung buntot ng eroplano may mga tama po doon mga sangkay ng kung anumang weapon. At sabi nila, ito daw po ay napagkamalan daw po ng Russia na parang galing po sa Ukraine. So ayun ang kanilang ginawa. At nakakalungkot, 38. Grabe. 38 on board. Halos kalahati or mahigit kalahati mga sangkay ng sakay ng eroplanong ito ay talagang sumakabilang buhay. The next one, mga sangkay ito, sobrang until now, pinag-uusapan pa rin yung Jeju Air Flight 2216. Grabe itong pangyayari mga sangkay. Ito na po ay nagkaroon ng problema pagdating po sa gear
Ito, landing gear malfunction. At allegedly, ang cause daw po ay bird strike. Pero alam nyo, marami po ang hindi naniniwala mga sangkay na, especially yung mga kakilala ko po na nagtatrabaho, mga engineer ng eroplano, nagkokomento po sila na, sabi nila, malabo po na bird strike yan. Hindi ganun kadali daw po mangyari yan kung bird strike lang. Kasi kung babalikan po natin ang video mga sangkay, ang bilis po ng pangyayari. Hindi lumabas po yung gulong mga sangkay. Resulta mga sangkay sa malaking problema. Yan po, dalawa lang nakaligtas sa 181 on board. Nakakalungkot mga sangkay. At ito po yung pabaon sa atin ng 2024. Grabe to mga sangkay. Ngayon, makikialam na rin po ang bansang Amerika. Kasama po sila sa mag-iimbestiga sa pangyayaring ito mga sangkay. Kung ano nga ba ang ano ba talaga, kasi nakita po nila, napansin nila sa eroplano, ang bilis daw po bumaba. Parang parang sinadya ng I don't know guys, hindi naman po natin maano. Pero sabi pa nga ng mga eksperto, nagtataka sila bakit ang bilis binaba. Pwede namang umikot ulit sa kadahan-dahang bumaba. Yung dahan-dahan po siyang bumaba, lumapag eh. Problema, hindi lumabas yung kanyang pinakagulong. Kaya nagdire-diretso po mga sangkay. Tapos ayun ang nangyari. Next one, mga sangkay, ito pong KLM Flight 1204. Tayo dito, nag-take off at thankfully, sabi po nila, nakaligtas po ito mga sangkay, no? Hindi po nangyari na talagang mapunta sa malagim na pangyayari. Nakaligtas po sila mga sangkay. Skidded shortly after takeoff in Oslo due to hydraulic failure. Thankfully, there were no fatalities. Okay? Wala pong kahit papaano mga sangkay. Thank God. Kaya nga, we have to pray every day, guys. We don't know what will happen talaga. Hindi po natin mapipredict ang mangyayari in the future in our life. That's why we have to pray every time na kung saan man yung lakad natin. That's very, very important. Ito naman mga sangkay, sumunod ito pong Air Canada flight. Nakita ko po ang video nito. Grabe po mga sangkay. Kung ako yung sakay nun, ewan ko lang. Kasi ako mayroon na rin po akong experience dito. Galing kaming Davao. Grabe po ang pangyayari sa airplane na yun. And hindi ko makakalimutan yun mga sangkay. Hanggang ngayon, nagbigay pa rin po sa akin yan ng trauma. Actually, sobrang lala po talaga ng pangyayari. Hindi ko siya makalimutan mga sangkay dahil yun po yung pinakamalalang na experience ko pagdating po sa pagsakay ko ng eroplano. So itong Air Canada Flight 2259, ayon po dito, caught fire during an emergency landing. Grabe, meron pong apoy mga sangkay na lumalabas nung nagkaroon po ng emergency landing after a landing gear failure na naman. Pero sa awa ng Diyos, wala pong buhay na napahamak mga sangkay. Nakababa po sila na maayos. At yun nga po, ito naman, light aircraft na crash. Ito po ay small plane. Ayon po dito, nakita ko rin po ang picture nito mga sangkay. From Hazira Aviation Club. Napunta po ito sa, ito po ata yung napunta sa dagat mga sangkay. Yan. Ito po ay private plane, parang sasakyan po siya. Alam niyo yung mga sangkay, yung sinasakyan ng mga artista, or kaya yung mga mayayaman, hindi siya kalaki ang eroplano mga sangkay. Ganun po. Karoon po ng problema. Kasama po siya sa tatlo. I think kahapon po ata ito nangyari. Kasama po siya sa tatlo na napunta po sa malaking pangyayari. Kasama po siya sa listahan ng mga nagaganap. So, ayon po dito,
Itong mga tragic events serve as a somber reminder of the risks of aviation. Let us hold the victims and their loved ones in our hearts during this difficult time. So, ang tanong ko nga dito mga sangkay, sasakay pa ba kayo? For now, ayan yan po yung mga video o mga picture. Itong mga eroplano ngayon. Grabe itong mga nangyayari sa ating mundo. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Ano sa tingin niyo itong nangyayari sa ating mundo ngayon, 2024? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.